Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ayusin ko lang aking para sa ating mga online viewers. Okay, upo na po tayo. Ayan. At ang inyo naman pong Kuya Dennis ay wala pang 30 minutes tapos na, no? Mabilis lang tayo. So, kumusta po kayong lahat? At kayo po ba ay kumbaga pinagpala ngayong nakaraang linggo? Sino po dito mga nakaranas ng blessing nitong mga nakaraang linggo? Taas sa kamay, no? Ba't yung iba parang hindi nakaranas ng blessing? Akala kasi ng marami, yung kawalan ng pera at finances, yun ay hindi blessing. Hindi nila nakikita yung malakas ka, no? Malusog, wala sa ospital, iyon ay biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya po tayo nandito ngayon dahil po sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ano ho? Na siya po ay kumbagay kadalasan ang mga tao nakatingin doon sa mga material na bagay na kapag may dumating na malaking income or kita, yun ay pagpapala. Hindi nila nakita na yung paghinga natin, kung bibilhin, ang oxygen ay 5,000 kada isang tangke. Abiriin nyo yun. Tayo libre, di ba? Libre na ibinibigay ng Diyos yung hangin dahil nga sa kabutihan natin. Okay? So, ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay about sa salita ng Diyos or Biblia. So, sino dito naniniwala sa Bible na ito yung Word of God? So, ito po, Word of God. Dahil kung ang Diyos naman ay hindi makakapagsalita ng direkta sa atin eh. So, anong ginagawa niya? Gumagamit siya ng mga tao, katulad ko po, no, na isa sa mga ginagamit ng Panginoon sa bawat ganitong mga fellowship na kung saan ipinaparating yung Word of God. Dahil para sa salita ng Panginoon. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay gaano ba kahalaga, yung may paru-paro, gaano ba kahalaga at ano yung benepisyo kapag nagbabasa ka ng Biblia at nakikinig. So, sino po dito mga may Bible sa bahay? Ay, iba wala. Parang may pinibigay ako nakaraan na Bible na maliit ah. Si nanay yata hindi nakakuha yung Bible na maliit. Kahit ganoon pa man, pwede naman tayo makinig sa YouTube, no? Yung audio Bible. Yan. At pero na, dito tayo. Ayan. So ano ba yung benepisyo kapag nakikinig ka ng salita ng Panginoon para sa ating mga buhay? Sabi po dito, maraming benepisyo ang pagbabasa ng salita ng Diyos lalo na sa ating spiritual na buhay. So ang Biblia pala, ang Word of God, ito ay nakapagpapalakas ng spiritual na buhay natin. Kasi ang tao, tatlo ang binubuo. Katawan, kaluluwa, at saka yung espiritu. So sino dito, yung minsan pag nakakagawa ng kasalanan para nakokonsensya? Di ba? Alam mo, nangupit ka, kaya bigla mo nasampay ang iyong anak, wala namang ginagawa, bigla kang nakapag-dismiss, ay, parang sasabihin mo na parang mali yata yun na, konsensya po ang tawag doon, o kaya espiritu, na kung saan may bumubulong sa atin na hindi tama yung mga ganong bagay. Di ba? So yun yung galing sa Panginoon at para lumakas ito, kailangan mo ng Word of God. Di ba? Yun yung kagandahan, no? Ngayon, ano yung mga benepisyo kapag lagi mo itong binabasa everyday? Number 1, una, spiritual na paglago. Lumalago yung spiritual mo. Ang pagbabasa ng Biblia ay nakatutulong sa paglago sa ating spiritual na buhay. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang Biblia po ito ay ang Diyos ang nakipag-uusap sa iyo. Ibig sabihin, nagsasalita ang Diyos sa atin kapag nakakakinig tayo ng Word of God. Ano naman yung prayer? Ang prayer po, ikaw yung nakikipag-usap sa Diyos. So ngayong umaga, ang Diyos po ay nakikipag-usap sa atin through Bible, no? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang sabi po dito, sa Timoteo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsusuway, sa pagtutuwid, at sa ikatututo ng tao upang siya maging sakdal. Tinuturo ang lubos ang lahat ng mabubuting gawa. Ang Word of God, nagagamit po pala ito pagtuturo. So sa ating mga apo, sa ating mga anak, yung Word of God, pwede nating ituro sa kanila. Ano yung bagay na mali?
ano yung bagay na mabuti. Yun po yung Word of God. Bakit kamo? Kasi nga, lumalago yung spiritual na buhay po natin. Na kung saan, ang Panginoon, yun ang gusto niya. Kumbaga, lumakas po tayo. Kasi pag malakas, ang spiritual na buhay mo, lagi kang may pag-asa. Sino po dito nakakaranas ng mga problema, mga pangailangan, mga hamon ng buhay? Kapag wala kang Panginoon sa buhay, ang dali mong bumigay. Parang ang lagi mong timsong ay ano, gusto ko nang bumigay. Bumitaw pala. Bumitaw. Yun yung mga kantahin ng mga ika nga yung spiritual na buhay ay mahina. Yung mga gusto nang bumigay sa hamon ng buhay, gusto nang sumuko sa mga problema, humihina po kasi ang spiritual na buhay. Walang nakikita, walang nababasang salita ng Diyos, walang naririnig, puro ang pumapasok sa kaisipan ay negatibo, puro mga problema, yun yung pumapasok sa kaisipan. Kaya anong nangyayari, hindi lumalakas. Nawawala ng pag-asa. Kaya may makikita ka sa mga karsada, mga naluluka, di ba? Kasi nga, ay bumigay na. Naluluka. May kasipasipan ng lata doon. Ay kasi nga, ang spiritual na buhay, pinabayaan niya la. No? Pinabayaan. Kasi ito po yung pundasyon natin eh. Pangalawa, kapag ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia or nakikinig, ikaw ay natututong magpatawad. Ayan. Sino ditong minsan may mga kasamaan ng loob? Di ba? May mga kasamaan ng loob, may mga hinanakit. Ay sabi ng Panginoon, kapag nagbabasa ka ng Biblia, natututo kang magpatawad at umibig. Di ba? Patawad naman daw po. Mm-mm. Kaso sabi lang, pinatawad ko na siya. Huwag mo lang ulitin. Pinatawad na. Ay, wag ka lang magpapakita. Ayan. At ang maganda, kapag ang salita ng Diyos ay nababasa mo, naririnig, ay sigurado ko sa iyo, kahit anong kasalanan yan, mapapatawad mo yan. No? Lalo na yung mga asawa natin na gumagawa ng maraming mga nakikita ko sa Facebook, no? Mga misyota, may mga asawa na, di ba? Hindi ka akit-akit mga ganun, no? Ay pero dahil sa salita ng Diyos, napapatawad po, no? Napapatawad. Ang sabi po dito, ang Biblia ay nagtuturo ng pagpapatawad at pag-ibig sa kapwa, nakakatulong sa pagbuo ng mabuting relasyon sa pamilya, kaibigan, at sa community. Alam nyo, ang sabi sa Mateo 22:37, ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at ng buong isip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, sino dito ang nagmamahal sa Panginoon? Tayong lahat. Pero ang sunod, kung mahal mo ang Panginoon, minamahal mo ang iyong kapwa. Kaya kung ang iyong asawa kagalit mo, patawadin mo na. Kung ang iyong anak, mga katampuhan mo, ikaw na, patawarin mo na. Kapitbahay mo, nakagawa sa iyo ng mali, patawarin mo na. Pero ang hindi ka lang patatawarin ay itong si City. Ano yan, pre? Hindi pwede ganyan yan. Ano yan? Kumbaga, ano po dito? Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia at salita ng Diyos, napupuno ng pag-ibig ang iyong puso sa iyong kapwa. Sino dito ang gusto yung laging may kagalit? 'Di ba? Ang pangit no? Nakaka-stress, nakaka-depress yung mga ganon na lagi kang may kasimangutan. Hindi. Kaya nangyayari 'yon dahil kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Pero subukan mo makinig, no? Magbasa, anuman yung mga dumarating na sitwasyon sa buhay mo na parang kainis-inis, nako sigurado ko sa iyo, mapupuno ng pag-ibig yung puso mo, mapupuno ng pagmamahal at pagbibigay yung puso mo. Dahil ang salita ng Diyos ay ganoon. Pangatlo, pag ikaw nagbabasa ng Biblia, ito pa yung mga benefits. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Sa mga panahon ng pagsubok at pagdurusa, ang Biblia ay nagbibigay ng lakas ng loob. Sinabi ni David, kahit ako'y dumaan sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay nasa aking tabi. Grabe ano? Biro nyo, sabi ni David, kahit dumaan man ako sa bingit ng kamatayan, ang Panginoon ay nasa aking tabi.
O, di ba? Kapag ikaw pala ay nagbabasa ng Biblia, alam ko po yung iba dito, iba-ibang sitwasyon na pinagdadaanan, no? Maraming problema, asawa, sa anak, sa finances, at kung ano-ano pa, trabaho. No, lahat na nandyan. Pero alam nyo, ang salita ng Diyos, kapag inyong naririnig at nababasa, mabubuhayan ka ng loob. Magkakaroon ka ng pag-asa na harapin ang hamon ng buhay na dumarating sa atin every day. Di ba? Kaya kahit mahirap ang buhay, kahit maraming kakulangan, pag mayroon kang Bible at salita ng Diyos sa puso mo, magaan ang buhay. Tama? Tingnan mo, kikita nyo ba ang beauty ng Ate Elma? O, di ba? Marami din po yung pinagdadaanan, lalo po sa bawat branch na hinahawakan niya. Ang daming stress niyan. Pero, makikita nyo ba sa inyong hitsura na 21 years old lang siya? Oh. Batang bata. 1 million. 1 million. Di ba? Maraming stress sa buhay. Pero, dahil may salita ka ng Diyos sa buhay mo, nagkakaroon ka lagi ng bagong pag-asa. Tama po ba? Kaya napakahalaga ng Biblia o Word of God na lagi po natin pinakikinggan. So, sino dito nangangako sa kanyang sarili na makikinig at magbabasa na ng Bible? Every day. No? Pupunta lang kayo sa YouTube. YouTube, tapos Audio Bible Tagalog. Nandun na. Makikinig ka na doon ng mga Word of God. At alam nyo, experience ko po yan. Ako po ay workaholic, may negosyo po ako. 2:00 na po ako ng madaling araw natutulog every day. Kaya tingnan nyo naman ibag ko. Yun po yung trabaho ko every day. No? At habang ako po yung nagtatrabaho, may Word of God pong, may audio Bible po ako naririnig, napapakinggan. At ano man yung pagod, stress ng buhay every day, dahil may napapakinggan ka na salita ng Diyos, lalo yung pagpunta po sa mga ganito, 8:00 ng umaga, hirap po ako dyan kasi tutulog ko na yan. Tutulog ko na kasi nga puyat. Pero dahil may Word of God na ganito na sunod-sunod ka na kailangan mo ng makapag-share sa tao ng Word of God, magkaroon ng pag-asa, ito yung nagbibigay ng motibasyon. Pero kung sa iba-iba, ay hindi ko nagagawin. Wala namang sweldo dyan, di ba? Wala namang ano dyan, wala namang benefits pagdating sa finances. Pero ang Diyos nagbibigay ng benefits. Amen? Sa tuwing may gagawin kayo sa Panginoon, pagpipray, pag-share ng Word of God para sa iba, ang Diyos ang bahalang magbigay ng benefits sa iyo. Amen ba? Kaya alam nyo, isa rin sa magandang testimony ko, nung ginagawa ko to everyday, nag-share ng Word of God, tumataas po yung sales namin everyday. Kaya purihin mo ang Panginoon. Kaya kayo po, kung gusto mo talaga na i-bless ka ng Panginoon, gawin mo yung kalooban ni Lord. Yung mga kaibigan mo, ipag-pray mo, malulungkutin, may problema, kumare, pag-pray nga kita. Naku, napakaganda ho yun. Ang Diyos magbe-bless sa iyo. Sinong gustong pagpalain ng Panginoon ngayong umaga? Ang Diyos magbe-bless sa iyo. Tama? Ang Diyos, siya po yung bahala sa iyo. Amen? So, magbibigay siya ng pag-asa sa buhay po natin. Ano pa yung panghuli? Ang panghuli, pangalawa sa panghuli, paggabay sa paggawa ng desisyon. Ang Biblia ay nagbibigay ng mga prinsipyo at gabay sa paggawa ng desisyon. Ang sabi sa Kawikaan, sinabi ko, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang umasa sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at siya ang magtuturo sa iyong mga landas. Mga kapatid, mga kaibigan, marami tayo sa buhay natin na pinagdesisyonan. Tama? Pero ang dulo mali. Bakit? Wala yung gabay ng Panginoon. Tama ba? Sino po ba dito mga nagsisi sa una? Wala naman, di ba? Meron, yung nakabili ng baka sa Garcia. Hila-hila niya yung baka. Ano ba? Pagkakapayat ng bakang ito. Hila-hila niya yung baka sa una. So, walang nagsisisi sa una. Laging sa huli ang pagsisisi. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, guided ka ng Word of God, ay grabe po. Maaring mali yung decision mo ngayon dahil hindi mo na maibabalik yon. Pero kayang ituwid yan ng ating Panginoon. Amen? Ano man yung mga pagkakamaling desisyon dati, kayang ituwid yan ng Panginoon ngayon. Tama? Dahil ang Diyos ay nasa future po natin. At panghuli, ang sabi po dito, pag ikaw ay nagbabasa lagi ng Biblia at nakikinig, ito, ang Biblia ay nakakatulong magpalakas ng ating pananampalataya. Sabi sa Roma, kaya't ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mga kapatid, kung wala tayong mapapakinggang Word of God, paano mananampalataya?
So ngayon, sinasabi po dito na kapag ikay nagbabasa ng Biblia, nagkakaroon ka ng matibay na pundasyon. Ano yung matibay na pundasyon? Yung paniniwala sa Panginoon na siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na sa panahon ng problema at kagipitan, madali mo siyang malapitan. No? Sino po dito yung kapag may mga pangailangan, nadidepress, nai-stress, nagkakaproblema, pero alam mo, kapag ang salita ng Panginoon nasa sayo, lagi kang lalapit sa Kanya at mananampalataya na malalampasan mo lahat ng bagay na pwede nating nararanasan. Bakit? Dahil nga, yung pananampalataya mo, tumatatag. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa Diyos. Ang kaunawaan natin sa Diyos, minsan maliit lang di ba? Siya lang yung kamoy, siya lang pag pinasinabing salita ng Panginoon, Diyos, parang sasabihin mo lang, siya yung nakako sa cross, pero higit pa doon, no? Kapag ikaw ay naunawaan mo lalo yung pagmamahal ng Diyos, naku, everyday, liligaya ka. Ano ho? Sino dito ang gustong lumigaya everyday kahit di naman paligaya ni Mister? Ang Diyos po, kaya hong magpaligaya sa ating puso na mga nanlulupaypay. Amen? Yung presensya ng Diyos at sa kanya mga plano para sa atin. Ito'y magbibigay ng gabay sa iyo. Yun yung maganda Pag ang Word of God, laging nasa iyo, magbibigay ito ng gabay, magbibigay ito ng inspirasyon. Sa buhay natin, marami, mga tao, wala na yung inspirasyon Kaya minsan yung buhay nila, parang ewan na lang, di ba? Pero pag may Biblia ka at Word of God, yung inspirasyon mo, yung saya mong gumising everyday. Sino dito nakakaranas to pagising? Aray ko po, puro sakit na. Pero pag may Panginoon ka, nako, hindi mo maintindihan yung mga sakit na ganyan. Ano po? Kasi nga, inspired ka at lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Yun yung kagandahan. Na kapag ikaw ay mayroong Word of God, ito po ang Word of God na to, nako, sigurado ko sa iyo, lagi kang panalo. Hindi ka matatalo. Amen? Sino ditong gusto laging panalo sa buhay? Taas ang kamay. Word of God po ang kailangan mo. Yung lakas ng loob, nandito na. Yung lakas ng pananampalataya, eto na po yun na pwedeng magpalakas sa atin everyday. Okay? So, yun lang po sana may natutunan po kayo ngayong umaga sa ating Word of God. So, sino dito yung makikinig na ng Word of God everyday at magbabasa through Bible at YouTube, Audio Bible? Taas ang kamay. Na uunahin ng Panginoon every morning, no? Bago magluto, bago matulog, makinig muna ng Word of God, no? Magbasa kasi makakatulong 'yan. Subukan niyo lang 'yan this week. Ewan ko na lang. Ano mang problema na dumating sa inyo, nako, lahat 'yan malalampasan niyo. At ano man yung mga plano, pangarap niyo sa buhay, sigurado ko sa inyo, magtatagumpay kayo. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ano? So, okay? So, tayo po ay manalangin, pumikit po tayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mga salita ng Diyos ngayon po umaga. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito dahil nagkaroon po kami ng fellowship sa lugar po ng Barangay Malagunlong. Lord, ano man po yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng aming po mga kapatid na ito sa kanilang pamilya, buhay asawa, buhay ng mga anak, ang kanilang mga pag-aaral, sa mga finances na pinag-aaralan at anumang mga hamon pa ng buhay na kanilang nararanasan. Ito po inyong alam at wala pong hindi nalilingid po sa inyo. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng sitwasyon ng buhay po namin everyday. At Lord, salamat sa katugunan ng mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming naranasan everyday. Yung kami malakas, walang sakit, ito po isang malaking biyaya na. Lord, anuman po, Panginoon, mga pangarap, mga dreams nila sa kanilang pamilya at sa kanilang mga anak, naniniwala po kami na ito'y mangyayari dahil sa kalooban niyo po sa mga buhay po namin. At anumang sitwasyon ng buhay po namin na dumarating, ito po'y kayang-kaya naming harapin dahil may salita ka, Panginoon, na amin pong pagkakatiwalaan sa bawat araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay, tapos na po tayo. Thank you very much po.